Tayo po ay dadako na sa ating pangalawang serbisyo. At inanihan po ang lahat na mamili na po kayo kung saan po kayo komportable makakaupo at tayo po ay para maging handa sa pagtanggap ng ating pagpapala ng Panginoon para sa ating. Mabitin ang To Worship the King, hymn number 49. 49. To Worship the King, hymn number 49. 49. Philippine edition. Ngayong umaga, ang ating pagsamba ay ang ating mga kaisipan ay ating ituon sa ating Panginoon upang ang ating pagsamba ay magiging kapag-ipakinabang. Ang sabi po sa mga awit, nag-interest, mga galak kayo sa Panginoon o kayong mga matuwid, pagpuri ay maganda sa tanang matuwid. Kayo'y mga pasalamat sa Panginoon na may alpa. Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Kanya na may salteryo na 10 kwerdas. Magsiawit kayo sa Kanya ng bagong awit at magsiawit po kayong matalino ng may malaking ingay. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay matuwid at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. Ngayong umaga, ang ating pagsamba ay pangunahan ng ating mga kapatid, pinili ng Panginoon upang muna po ang ating pagpupulit sa Kanya. So makikita po natin dyan sa ating widescreen ang mga nagsiganap at hinihingi po ang ating mga cellphone, ating po nilagay sa silent mode o kaya i-off natin. Ang ating mga anak, ilagay natin sa ating mga kabin upang
upang magkaroon tayo ng pagpapala mula sa langit at tayo mag-bless ngayong umaga. Holy, holy, holy. Hymn number 31. 3-1. Fairest Lord Jesus. Hymn number 131, 131.
our worship today, Heavenly Father. May you open up our hearts, prepare our thoughts, and dwell in our lives as we stay on this earth, waiting for your coming. Heavenly Father, thank you so much for hearing our prayers. Heavenly Father, amen. Ating buksan ang ating mga dalang Biblia sa mga awit, 27, mga talatang 13 hanggang 14. Basahin natin sabay-sabay. Ako sana ay lang lupay-pay, kung di ko pinaliwalaang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Pagpalain mo kalasa, tayo na ay lupot sa panalangin. Dakila at mapagmahal naming Amang nasa langit. Naririto po kami sa umagang ito ang banal, araw ng pagsamba, araw na yung pinagpala at pinabanal. Sapagkat kinikilala ka namin na ikaw ang Diyos na may lalang sa amin. Diyos na mapagbigay at Diyos na magbibigay buhay sa mga mapagmahal din sa iyong banal na kapangyarihan. Amang banal sa mga sandaling ito, kami ay nagpapasalamat sapagkat kami ay yung pinagpala sa buong sanlinggo na aming pinahak. Sa lahat ng aming pangangailangan, hindi mo kami pinagkulang. Subalit narito po amang banal ang isang magulang na mayroon po siyang tanging kaibigan sa iyo. Sapagkat ang kanyang anak ama ay nasa hospital at mayroon pong karamdaman. Siya ay si Mark Christian Alejandro. Panginoon, maaari po bang itangkulay mo ang iyong mapagpagaling na kamay sa kanyang katawan upang siya, Panginoon, ay gumaling po sa kanyang taglay na karamdaman at upang maibsan po ang pagkalungkot at pag-aalala ng kanyang mga magulang. Pagpalain ang kanyang mga magulang at tulungan po sila sa kanilang mga pangangailangan. Narito din po ang iyong sugo ang banal na siya pong magbibigay sa amin ng tinapay na buhay upang kami, Panginoon, ay lumakas at lumusog sa aming mga pananampalataya. Si Dr. Israel Lucion ang banal. Tulungan siya pagpalain, ibuhos ang banal na espiritu at ang karunungang mula sa langit, upang ang kanya ibahagi sa aming Ama, ay lalo po kaming lumakas, tumibay, at maihanda sa mga darating na mga pagsubok na ang aming pong haharapin sa panahon ng kaguluhan. Ama, higit sa lahat, patawarin mo kami sa anumang nagawa kami mga kasalanan at mga pagkukulang, upang ang aming pagdalangin na ito ay walang maging hadlan na makarating sa iyan sa may taasan ng langit, maging mabangon sa iyo, at tanggapin mo kami bilang iyong mga anak na naglilingkod sa araw na ito ng kabanalan. Maraming salamat at ang mapayapa ang manawang
pagmamahal ang aming pong mararanasan sa kalagitnaan namin ngayon hanggang sa kami ay makatapos sa aming paglilingkod. Ang lahat nito ay aming nandinin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay isang binata. Siya po ay pinanganak sa Southern Leyte. At ang kanyang apelyido ay familiar sa atin sapagkat may mga kamag-anak po siya sa apelyido rito sa ating mga membro natin ng ating iglesia. It so happen, siya po ay second cousin ko. Yan po ay sa parte ng aking mga lola. Siya po ay nag-graduate sa ating paralan sa MAMC noong 2003 bilang physical therapist. Then nag-graduate noong 2008 sa Romualdez Medical Foundation sa Tacloban City bilang isa pong doktor sa medisina. Siya po ngayon ay nagtuturo sa ating paralan sa MAMC, sa School of Nursing at sa mga physical therapist. At the same time, ay nagpapatuloy sa kanyang pagpadalubhasa sa ating hospital sa Medical Adventist Medical Center. Ang ating pong tagapagsalita ay produkto ng mga pastor. Kung inyong nalala si Pastor Emerson Lucion na maliit po na iniimbitahan natin pag nagagawin sa Manila. Siya po ngayon ay nasa ating eskwelahan sa East Visayan campus ba yan? Academy. Sa campus academy natin, siya ay principal doon. At siya po ang anak. Sila po ay 4 na magkakapatid. 3 babae at siya nag-iisang lalaki. Mapalag tayo mga kapatid na tayo binigyan ng Diyos. Ay, nandito pala yung kanyang kapatid. Patayin natin si... Nakalimutan ko na. Iba na apelyido kasi nito eh. Tayo kayo mag-asawa. Yung kapatid ko dyan, yung babae. Tayo kayo mga kapatid. Ayan. Ayan, ang dalawa pa lang natin dito. Isa dalawa na. Isa may asawa na. May bullshit na po anak. So, may proiba. So, mapalag po tayo ng umaga na makasama natin ang lingkod ng Diyos. Na makasama po natin at magbibigay ng kabalita mula sa Kanya. Wala pong iba kundi si Israel Joshua. Kaya bigay na po natin sa Kanya ang pagkakataon. Happy Sabbath po mga kapatid. Una-una sa lahat po, gusto kong pasalamatan yung nagbigay ng special number. Napakagandang special number. Nakapagdagdag sa ating kaisipan at paghahanda sa pagtanggap ng salita ng ating Panginoon. Pangalawa po, gusto ko pong pasalamatan yung kayong lahat, lalong-lalo na sa aking mga pinsan na nandito. Matagal na po nila akong gustong imbitahan sana na maging speaker ninyo dito at matagal ko na rin pong tinatanggihan yung kanilang mga imbitasyon. Ngayong araw po na to nagkaroon ng katuparan. Pangatlo po, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang CAA, Seventh-day Adventist Church, ay kinakonsider ko rin pong isang home church. Kung inyo pong maalala, magmula po na ako elementary pa hanggang pag kami po ay pumupunta dito sa Manila nung high school ako at nung college ako, lagi po kami nandito. Nasabihan ko po ako ng aming isang sister dito na, aba, speaker ka na. Kasi po nung bata pa po ako dito, una kasama sa children's division, special number. First time ko po ngayon makapaglingkod sa inyo bilang isang speaker. Praise the Lord po at nagkaroon ng paglalago sa ating mga buhay. Mga kapatid, gusto ko pong ipaalam sa inyong lahat na wala po ako ngayon dito sa harapan ninyo kung
hindi dahil sa kapalitan ng ating Panginoon. Amen? Ako po ay isang medical professional po sa larangan ng ating mga karir. Pero marami pong nagsasabi sa akin bakit napapapunta pa rin ako sa pag-sermon, pagkakaroon ng ministry sa pag-iibanghelyo. Hindi ko po maiwasan na maging isang lingkod sa ating Panginoon dahil po sa dami ng kanyang biyaya na binigay niya sa akin. Inisip ko po bilang kanyang lingkod na hindi makakatanggi sa kahit anong mga ipinapagawa niya sa akin. Ngayon po ako ay nagtuturo dyan sa ating institution po sa Manila Adventist Medical Center Colleges. Nagpa-part-time po, hindi po dahil kumita, additional income daw, hindi po dahil makadagdag ng anumang panglagay sa ating resume, kundi inisip ko po na isang calling din po yun para sa akin na makapag-share ng ating knowledge po sa ating mga estudyante. Ngayon po, pinagkakabalahan din po natin ang pagre-review, sabi ng aking pinsan, pagpakadalang bahasa sa larangan ng medisina. Pero kahit busy po ang ating schedule, mahirap pong tanggihan yung mga nangangailangan ng mga medical mission. So, sa susunod na linggo, may medical mission na naman. Nakaraang linggo, may medical mission din. Mga bagay na ito, sa maliit na bagay na nakapaglingkod tayo sa Panginoon. At purihin ng ating Panginoon na sa araw na ito, makapaglingkod din ako bilang inyong speaker ngayon. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, kami po muli ay dumidinig sa inyong harapan. Panginoon, bilang iyong likod, itago niyo po ako sa likod ng inyong kaluwal na kiyaya. Ang iyong banal na salita po ang magsalita sa bawat puso ko na naririto ngayon. Patnubayan mo po kami ng inyong banal na espiritu. At magsiuwi kami ngayong araw na ito na puno ng biyaya galing sa inyo. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aking Jesus na tagapagligtas. Amen. I have titled my sermon for today, From the Prison to the Palace. Marahil po familiar na sa atin ang kwento ng isang tao na to na nasali pa sa ating lesson kanina. But I want to expound more on some of the aspects of the life of Joseph. Yung diniscuss po sa lesson natin kanina sa buhay ni Joseph po ay yung jealous bilang magkakapatid. Pero po, ang gusto kong dalhin sa atin ngayon sa umagang ito ay ang buhay ni Joseph po, lalo na nung siya ay nasa isang bilanggo. Siya ay isang bilanggo, nandun siya sa isang prison, kulungan, kung paano napunta siya sa isang palasyo. Mababasa po natin ito. Ang kwento ni Joseph, kung gusto niyo po akong sabayan, sa Genesis 39, chapter 39, verse 40 and verse 41. Mahaba po para po ating basahin, pero alam na po natin yung kwento. Umpisahan po natin sa kwento, sa parte ng kwento ni Joseph, kung paano siya napunta sa kulungan. Alam natin na hindi naman sana siya karapat-dapat na makulong dito pa. Si Joseph po ay nakulong dahil siya ay tumayo sa kanyang paninindigan. Si Joseph po ay nakulong dahil sa kanyang pagiging tapat sa kanyang Panginoon na nasa langit. Si Joseph po ay nakulong dahil kanyang sinuway. He refused the advances of a wicked woman. Siya po ay tumanggi sa lahat ng kanyang mga trials
na dumating sa kanya. Tinanggap ni Joseph po ito bilang isang prisoner. At alam natin na nung nandun na si Joseph sa isang kulungan, hindi siya nagpakita ng resentment, ng anger, o kahit anong masamang emotions. Kung ating babasahin yung kwento ni Joseph, siya pa ay binigyan ng favor, pagtitiwala ng captain ng prison cell. Pinagkatiwala kay Joseph lahat ng prisoners na nandun. Kung kayo po ay nasa kalagayan ni Joseph, makikita niyo po na masaya din pala ang buhay ng isang bilanggo. Marami po akong nakilala na lumabas na marami tayong mga kapatid na Adventist ngayon na naging supremo ikaka dyan sa Bilibid Prison. At maganda yung kanilang pinikwento na nabigyan sila ng trust ng captain ng isang bilanggo. Gusto ko po din emphasize how the Lord bring Joseph from prison to that palace. At atin pong makukunan ng mga lessons na magagamit din po sa atin kung paano ang Panginoon ginamit ang mga pangyayari na hindi alam ni Joseph kung paano siya may lilipat galing sa isang bilanggo papunta sa isang palasyo. To anyone, the life of Joseph would have been so miserable. It may appear that God is not caring about Joseph, as if after all those keeping all the laws, yung pagtsatsaga ni Joseph na maging isang tapat na alagad ng Panginoon, bakit napunta pa siya sa isang prison cell? Ating titingnan kung ano yung mga hindi nakikita ng mga kamay ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Meron tatlo po akong gustong i-highlight ng mga pangyayari sa buhay ni Joseph. God's providences in the life of Joseph. There are three of them. First, providential delays. If you have your Bibles with you, kindly open it in the book of Genesis, chapter 41, verse 1. Ano pong sabi dyan sa Bible natin? Genesis chapter 41, verse 1. Lahat po nang nandito ay King James Version po. And it came to pass at the end of 2 full years. Ilang taon po? Ilan? 2 taon. Mali po yung 2 taon. Basahin po natin ulit. And it came to pass at the end of 2 full years. I-underline po natin, hinaylight ko po yung isang word na nagpapagitna sa 2 at saka years. Isang descriptive word na nagpapahayag na describe kung anong klaseng buhay meron si Joseph sa loob ng 2 taon po na nasa bilanggo po siya. Matatandaan po natin si Joseph nasa prison cell. Yang 2 full years po na yan po yung time na nakalabas yung butler at saka yung baker. Nakalabas po. Hindi pa po binilang dyan yung time na first siyang nakarating doon sa prison cell. Naging katiwala siya ng lahat ng prisoners. At pagdating ng ng 2 kasama niya na yung baker at yung butler at nagkaroon ng panaginip. Hindi pa po kasama doon yung binilang na panahon ni Joseph. Ang nilagay lang po dyan na 2 full years ay yung panahon kung saan si Joseph iniwan ng butler at yung baker. Bakit po kaya nilagay? Sinulat sa Bible yung word na full years. Okay? Because this was the time that Joseph thought that God has forgotten him. That God is not caring about Joseph.
kasi ni Joseph na nung sinabihan niya yung butler, okay, ng kanyang interpretation ng kanyang dream. Butler, ito yung iyong interpretation. Ito yung interpretation ng dream mo. Ano yung pakiusap ni Joseph sa butler nung sinabi niya yung kanyang interpretation? Ano yung pakiusap niya sa butler? Alalahanin mo naman ako kung ikaw ay makalabas na. Ang akala ni Joseph na yun na yung magkakataon na siya ay makalabas from that prison back to where he belongs. Hindi siya dapat mag-experience ng mga experiences na ano nang mangyayari sa buhay ko. It was not a life with a direction. It was a life of hopelessness. It was a life of meaningless life. Ang akala ni Joseph na paglabas ng butler, maalala siya, ang galing, buti na lang, tinulungan naman ng isang tao makabalik dito. Magaling siya mag-interpret ng dreams. Magaling siya natiwala dahil pinagkatiwala sa kanya ang lahat ng prisoners. But no, instead, God uses these 2 full years in the life of Joseph to teach Joseph a very valuable lessons. Mga lesson po sa buhay na doon lang matututunan ni Joseph sa buhay niya. God wanted to teach Joseph patience and dependence. Mga kapatid, have you ever felt this kind of experience in your life? Marahil hindi yung 2 years, marahil 1 year lang, marahil na para sa iba nating mga kapatid na andito. Marahil isang buwan lang yun, o ilang linggo, o ilang mga taon that we felt that God has forsaken us, that it seems, Lord, bakit wala pa akong trabaho hanggang ngayon? Ang tagal kong hinintay, Panginoon, mag-aral. Panginoon, I was praying to you to save the life of my loved one. Bakit naman tayo pa rin, Lord, as if you're not listening to me? Lord, mayroon akong dinaramdam na sakit, physically, emotionally, socially. Bakit wala ka pa rin binibigay na sagot? Lord, andyan ka pa ba? My friend, if you felt that kind of feelings, that was also the feelings of Joseph during these 2 full years. It may seem as if Joseph was forgotten by God. You may also feel that way, my friend. Pakiramdam natin na napag-iwanan na tayo ng panahon. Siguro sa ating mga binataan dito, ang tagal ko nang nililigawan, bakit hindi pa ako sinasagot? Or sa ating mga dalaga na dito, bakit ang tagal ko na, Panginoon, nagpipray sa iyo, wala pa rin dumadating sa akin? Or sa mga mag-asawa, Panginoon, ang tagal na namin pinipray sa iyo magkaroon ng baby sa aming family, bakit wala pa rin? O sa mga bagong graduate or matagal lang nag-graduate na hindi pa nakakapaghanap ng mga trabaho or matinong mapaglagyan as if, Lord, are you listening to me? This was the feeling of Joseph during that time, mga kapatid. Providential delays are never easy. God knows that. But God really wants to teach us a lesson. These providential delays are designed, talagang sinadya ng ating Panginoon, for us to focus our faith and increase our dependence to the Lord. Dahil, sabi po ng ating Biblia sa James 1 verse 3 and 4, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Mga minamahal ko mga kapatid, gustong ipaalam sa atin ng ating Panginoon ngayong araw na to, that this providential delays
part of God's plan in our life. We should not be worried about this because God wants to teach us a very valuable lesson. That is for us to teach patience and to increase our total dependence upon the Lord. According to our prophet Ellen G. White in her book, That We May Know Him, page 279, and the trying of your faith worketh patience, not fretfulness or murmuring. If we put our trust in Jesus, He will keep us at all times, and will be our strength and shield. We are to learn valuable lessons from our trials. Paul says, we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Patience, tinitingnan ko kanina yung translation ng patience sa Tagalog. Ang pagtsatsaga. Okay. Pagtsatsaga. Bakit gustong matutunan ng ating Panginoon, mga kapatid, ng patience? Because it is the very characteristic, the very description that was described in the book of Revelation, kung anong klaseng mga tao ang madadagtan na dito pagbalik niya. Anong sabi? Here are the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of the Lord and have the testimony of Jesus. Mga kapatid, these providential delays are very important in our lives for us to learn patience. Kaya huwag tayong mag-alala dahil in the life of Joseph, we can learn a very important lesson. That lesson is patience and dependence on our Lord. Next, providence that God made in the life of Joseph is providential dreams. We know that Pharaoh had a dream, right? Pero anong nangyari sa dream ni Pharaoh? Hindi niya alam ang interpretation ng dream niya. At dahil hindi niya alam ang interpretation ng dream niya, ano yung kanyang ginagawa pag hindi niya alam yung mga nangyayari? Kanyang tinatawag ang kanyang mga tinatawag natin wise men, sabi pa sa Bible, magicians. Tinawag niya lahat ito, lahat ng wise men niya, lahat ng advisors niya. Okay? Para sabihin sa kanyang interpretation ng kanyang dream. Pero sa kasamaang palad, anong nangyari? Meron bang isa na nakapagbigay ng interpretation? O kahit hula man lang, tulad ng mga kanilang mga nakagawian dati, na kung wala silang maibigay na mga interpretation o kahit ano-ano pa man, malamang itong mga wise men na ito, naghuhula-hula na lang yan. Tama po ba? Marahil pwede namin isipin na gano'n. Kasi wala naman talaga silang pinanggagalingan ng wisdom. Okay? Mga Diyos-Diyosan lang yun. Okay? Gods. Na hindi natin alam kung saan-saan ang gagaling. Puro hula lang kung anong maisip nila. Pero sa pagkakataon ko na ito, sa particular dream ni Pharaoh, meron na silang kahit hula man ang naibigay? Wala. Bakit kaya ko naging ganito? I know for sure that these men, these old wise men, give their guess before, but this time they were not able to present their interpretation to Pharaoh. Again, ito po dahil ay isang providence, okay, sa buhay ni Joseph at sa kanyang eternal plan and purpose. Isn't this a blessing to us, my dear brothers and sisters? That knowing, they thought, okay, ang alam ng Pharaoh at ng kanyang mga wise men, ang iniisip kasi nila, sila ang may control, sila ang may pakana ng lahat ng mga nangyayari sa Egypto at
mga low worlds ng mga kapanahunan nila. Pero mga kapatid, nagkakamali sila. Gustong ipaalam ng Panginoon at that very moment that God is in control of everything. Amen? God was in control of all things, even the very heart of every king. This thought, my dear brothers and sisters, gives me a lot of hope. Anong sabi sa Bible? That God is sovereign over all things. Makikita po natin yan sa maraming verses in the Bible. That kings rule at the pleasure of the Lord. Nakalagay po yan sa Daniel 2 verse 21. Kaya niyang maglagay ng hari, kaya niya rin magtanggal ng hari, kaya niyang ilagay si Noy, kaya niyang tanggalin si President of Egypt at ang Libya, at marahil nagkakagulo ang lahat ng tao, baka magmahal ang langis at ang gasolina. Tayo'y magkinakabahan. Masyado natin iniisip, nawawala yung kontrol sa ating mga kamay. My dear brothers and sisters, we should be thankful that God is in control of all these things. Kahit sino mang ilagay ng presidente, kahit magkaguluman, magkudita o anong mangyari. Mga kapatid, iisipin natin, kahit sino man ilagay na presidente sa Amerika, kakabahan tayo kung magsasanday doon na. Or kahit sino mang ilagay na sa Vatican, isipin natin na kakabahan na tayo. All these leaders of the whole world are being set by God Himself. What a very hopeful thing to know that everything, even the very hearts of these kings, God is in control. Gusto kong i-emphasize mga kapatid yung punto na ito. Na nung si Joseph ay nandoon sa isang prison cell, marahil na inisip niya na nakalimutan na siya ng Panginoon. Pero he was still the very Joseph that he was. Siya pa rin yung katiwala. Pero hindi alam ni Joseph that God is already working behind the scenes in his life. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, gusto sabihin ng Panginoon sa atin ngayong araw na to, marahil hindi nyo nararamdaman kung anong mga nangyayari, but God is working very big things behind our lives na gusto niya gawin para sa bawat buhay, bawat isa sa atin ngayon. Amen? God is working behind the scenes in the life of Joseph. And He is also working behind the scenes of your life. Thank God for this very, very wonderful truth that is presented to us right now. Ang huli ko pong gustong i-emphasize sa buhay ni Joseph that God has providence over. His providential deliverance. At that time, that the Pharaoh badly needed an interpretation. Anong nangyari sa isip ng butler? Nung wala na kahit isang tao na makapag-interpret ng dream ni Pharaoh, sinong isipan ang namulat? Kaninong isipan ang namulat? Isipan ng butler. Anong naalala niya? King Pharaoh. There was this certain good guy in that prison. He interpreted my dream. Sabi niya doon sa Pharaoh. Lahat ng sinabi niya tungkol sa aking panaginip, alam niyo po, nangyari. Malamang yung interpretation ng dream yung kaya niyang ibigay. Anong sinabi nung Pharaoh? Palabasin niya, papuntahin niya dito, pabinisin, gupitan, okay? Bihisan niyo ng ano. This was the very moment, okay, that the king really needed an interpretation, that even a prisoner, a slave, he wants to listen. On any other day, kung ibang araw yun, pakikinggan kaya ni Pharaoh yung isang bilanggo, yung isang slave, katulad ni Joseph na magsalita sa kanya.
Absolutely hindi po, mga kapatid. Sino ka ba para magsalita sa akin? Isa ka lang slave. Isa ka lang prisoner. But at the very moment that King Pharaoh, this Pharaoh, needed desperately an interpretation of his dream, kahit isang bilanggo na si Joseph, papakinggan niya. Not any other time would a Pharaoh do this. Mga kapatid, alam natin ang ating Panginoon, kinokontrola ang buong universe, from the orbit to the smallest cell in our body. He orders the very events, okay? The events perfectly. And not only the events that He operates and controls, the very timing of the events He operates. Mga kapatid, isipin natin, kung si Joseph kaya, naalala ng butler kaagad nung nakalabas ang butler, magagawa kaya ng Panginoon ang gusto niya ipagawa kay Joseph? Marahil si Joseph, nakabalik lang kung kanino mang master, hindi siya makapunta doon sa palace. Kung sinabi ng butler sa Pharaoh, on any other day, malamang hindi siya pagbibigyan, hindi siya magiging ruler next to Pharaoh. Dito natin makikita, mga kapatid, kung gaano ka-perfecto yung events, not only the events, mga kapatid, gusto kong i-emphasize sa inyo, not only the events are perfect in the plan of God, but the very timing of the events, kunting mali lang po sa galaw ng mga mundo na lumulutang sa universe, anong mangyayari? Mga kapatid, bilang isang doktor, sabihin ko sa inyo, kunting mali lang po ng timing ng paggalaw ng mga cells sa ating katawan, pwede po natin ikamatay. Gumagalaw po ito lahat sa perfect timing of events na gustong mangyari ng ating Panginoon. Mga kapatid, when was Jesus born? Isipin niyo po yan. When was Jesus baptized? He ordered it perfectly. When has Jesus come to the disciples and stopped and calmed the storm? Kailan pumunta si Jesus at muli niyang binuhay si Lazarus? Kailan siya pumunta sa Calvary at namatay sa cross? Kailan siya nabuhay? Mga kapatid, kailan niya kayo pinuntahan nung kayo'y nangangailangan? Kailan niya kayo pupuntahan sa inyong mga prison? Mga kapatid, the very good news is God will come in our lives at the very right time. Amen? He will never be earlier, and He will never be a second late. Just on time, He will come to save us. Mga kapatid, nung si Joseph ay nandun na sa palace, kahit gaano kahirap ang kanyang naranasan, kahit hindi niya deserve yung mga experiences na yon, he was put by God in a prison cell. Some kind, parang isang waiting room na naghihintay lang kung anong gagawin ng Panginoon sa buhay niya. Pero hindi alam ni Joseph yun na nandun siya sa isang waiting room. My dear brothers and sisters, we may have experienced this waiting room in our life that God wants us to learn something. Or marahil tayo, kayo or ako, nag-experience ng mga experiences na to sa buhay natin. Or may experience pa natin.
ang pinaka gusto kong ibahagi sa ating mga kapatid. Once we have or we are going through this process, gusto kong ipaalam sa inyo mga kapatid na sa buhay ni Joseph, nung nandun na siya sa palasyo, Joseph was very, very quick to emphasize that all of this happiness are for the glory of the Lord. Anong sabi niya kay Pharaoh? Anong sabi ni Joseph kay Pharaoh? It belongs to God. Interpretation of dreams belongs to God. All the plans belongs to God. Wala tayong maririnig sa bibig ni Joseph na puro murmur, kung hindi lang sana dahil nangyari sa akin to, kung hindi lang dahil sana, alam niyo, hirap na ako sa buhay kong ito. Mga kapatid, Joseph shows courage and accepts his situations gracefully to our life. With grace and with faith. Hindi puro murmur. Ano yung murmur? Sa Tagalog na? Hindi puro reklamo at hinanakit sa kapwa o kahit sino man na dahil kasi ganito. Hindi po yun ang gusto ng ating Panginoon. Tulad na in-exemplify ang buhay ni Joseph. Puro pagpupuri sa ating Panginoon ang ating maririnig sa buhay ni Joseph. Kung alam lang sana natin mga kapatid, ito, napakagandang quotation na nabasa at narinig ko. Patience is not the ability to wait. It is having the right attitude, naputol yata, while waiting. Patience is not the ability to wait. It is having the right attitude while waiting. Hindi porque nakapaghintay ka, patience na po yun. Ang patience po ay pagkakaroon ng tamang attitude, pagpupuri sa Panginoon. Kung nasaan ka habang ikaw ay nag-i-experience ng mga experiences na hindi maganda, purihin ang Panginoon. Tayo lumako pa rin, katulad ni Joseph, na kahit nandun siya sa isang prison cell, naging katiwala pa rin siya. Mga kapatid, I myself is a victim of this in my life right now. Minsan, hindi natin alam, kung kapapasa ko ng board exam, hindi ko alam kung anong klaseng specialty or training ang aking pupuntahan. Pero wala akong rason na magmukmok at maging depressed dahil kung titingnan ko, ang Panginoon naman ang naglagay sa buhay ko ngayon. Instead, tuloy pa rin ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Napakagandang pakinggan kanina na kahit nandito tayo, dito sa ating mga ginagawa, very seldom po napupunta ako sa isang church na napakaraming ginagawang Relation Bible School. Grupo-grupo ba? Kung ano pa po ang iyong maisip na pwedeng gawin at mag-glorify ang ating Panginoon, gawin na natin po. Wala po tayong rason na magmumok at magdusa na lang dahil walang nangyayari sa buhay natin. At sisihin ng Panginoon na, Panginoon, hindi mo na madiridinig ang aking mga prayers. My dear brothers and sisters, kung alam lang sana natin, okay, ang sabi ng Panginoon, that the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His ways. And ano pang sabi sa Romans 8 verse 28? Very popular verse para sa atin ngayong umaga na to. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Mga kapatid, there are times when we think that we have been forgotten by God, that our prayers are not being answered.
There are times when we think that the wheels of providence has left us behind and run us over, na parang napag-iwanan na tayo ng panahon. Mga kapatid, yan lang po ay isip lang natin yan. Yan lang po ay pananaw natin. But in reality, what matters is, God has a plan for all of us. And what you are going through right now, my dear brothers and sisters, God will change that. God will change your circumstances at the very perfect time God wants it to change. Amen? Nagsalita ang Panginoon, huminto ang bagyo. Nagsalita ang Panginoon, at ang isang patay na tao ay muling nabuhay. Nagsalita ang Panginoon, at ang universo ay biglang dumating. Brothers and sisters, my friend, God is speaking to you right now. He wants you to trust in Him fully and to have total dependence on Him. My friend, God knows where you are today. He knows the prison where you are right now. He knows all the pains you are going through right now. God wants you to stay faithful until the end. God wants you to stay faithful, manatili tayong tapat sa Kanya. Love the Lord. Mahalin natin ang Panginoon ng buong nating puso. Grow where you are, my friend. Lumago tayo kung nasaan na tayo ngayon. Maghanap tayo ng mga paraan para makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. One day, in God's perfect time, God will change everything. God will change everything. Trust on His Word. Trust on His Word. According po sa binasa ng ating sister kanina sa scripture reading natin, I have fainted at death. I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. My dear brothers and sisters, God is inviting you today that if you are experiencing this kind of waiting room in your lives, that as if parang hindi kayo inaalala ng Panginoon, God is speaking to you right now. Iniimbitahan kayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya ng lubos. If you are experiencing impatience sa mga gusto niyong mangyari sa buhay niyo right now, God is reaching out His hand that even though you can see Him, God is working behind the scenes of your life. Mga kapatid, kung na-experience niyo po ito ngayon, iniimbitahan ko kayo sa isang panalangin at tumayo kung saan na kayo ngayon at tayo po ay manalangin. Bago tayo manalangin, gusto ko pong awitin natin yung kantang In His Time. Sabayan niyo po ako at atin pong idalangin sa Panginoon na lubusan tayong magtiwala sa Kanya at ibigay ang patience at trust na gusto ng Panginoon para sa atin. Oh
that you will always be faithful to us no matter what. At times, Heavenly Father, amin pong pakiramdam na naiiwanan na po kami ng panahon na kami po ay nag-iisang nagsusumikap dito sa mundong ito. Sa hirap po ng buhay namin ngayon, Panginoon, marami pong salamat sa inyong magandang balita na kayo po ay gumagalaw sa aming buhay, na kayo po ang nagpaplano ng maganda para sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami magtiwala ng pagod sa inyo. Help us to be patient, Heavenly Father. Give us faith so that we can see how loving you are to us, how caring you are to us. Maraming pong salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Hindi po kami tulungan na sa aming paglalakbay sa buhay na ito, habang kami po ay naghihintay sa inyong pangalawang pagpalito. Magkita-kita po kaming lahat at masaya sa lubungin po kayo at tuluyan na po kami mabuhay na walang hanggan sa inyo. Diyan sa langit na walang hanggan. Marami pong salamat. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Bago po tayo paglingkuran ng ating mga diyakono, hayanin po kong basahin sa mayroong pagtugon sa pagbibigay. Sa akong Lucas, narito sinabi ni Jesus, magbigay kayo at iyo ay ibibigay sa inyo ang hustong taan. Inisiksik ni liglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kanduman, sapagkat sa panukat na iyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Lucas 6:38. Napakagandang pangako, sinabi ni Jesus, na kung gagamit tayo ng malaking panukat sa ating pagbibigay ng ating mga handog, gagamit siya ng malaking panukat upang tayo ay iyang biyayaan niya. Natural, hindi tayo magbibigay upang makatanggap ng kapalit. Ang Diyos ay matapat at magbibigay at uunahin niya tayong pagpapalain. Gayunman, ang pagpapala ay isang pangako. Kung isipin natin ang ating lokal na iglesia, napakarami natin dapat ipagpasalamat. Mayroon tayong biblical na mensahe at ang mga kapatiran sa iglesia na nagbibigay ng magandang samahan at pagsuporta. Mayroon tayong organisasyon sa iglesia na nakatuon sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa buong mundo. At higit sa lahat, mayroon tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng mga kailangan. Nasusulat sa awit sa pagsamba, bilangin mo ang pagpapala sa loob sa iyo ng Diyos Ama. Bilangin mo ang pagpapala, makikita mong mahal ka sa Kanya. Mga kapatid, sa pagbabalik natin ng ating ikapo at handog sa araw na ito, pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang pagiging tapat sa pagbibigay ng ating mga pangangailangan. Tayo po'y paghandugan natin.
dakila at makapangyarihan namin Diyos. Kami ay nagpapasalamat Ama na kayo ang nagpapaalala sa amin. Kayo ang nangako sa amin. May Diyos kaming nangako na siyang tapat na tutuparin ang kanyang pamahalaan. Nagpapasalamat po kami, Ama, na muli sa isang linggo ay ito po kami hinahatan. At narito ang paghandog at kapo. Muli namin ibinabalik sa inyo, Ama, at basbasan po ninyo ito. At ang aming dalangin, lalo pang magamit sa inyong gawain at marami pang mga kaluluwa na madalas sa inyong marami. Tulungan ang mga kapatiran na muli sa isang linggo namin kaharapin ang inyong gabay at aming maranasan ang lahat ito aming hiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Standing on the promises, hymn number 353, 353. Lord God, as we are going to separate our ways from this church, may your Holy Spirit, Heavenly Father, guide us in all our lives. As we experience, Heavenly Father, hardships and trials in our lives, help us always to trust in you more. And when the times that you are in our up, and we experience a lot of blessings from you, help us also to remember that this belongs to you. Thank you so much, Heavenly Father, for this blessing. And please always help us
glorify you in whatever situations we may be. Thank you so much for hearing our prayers. In Jesus' name, Sabat. Boyon?
Meron ba kayo? Kuya Daddy? Sino nag-explain kanina? Meron ba? Ayun pa, yung pala. Ito ka na. Oh, batiin mo sarili mo. Sabi mo, happy birthday to me. Happy birthday sa akin. Happy birthday. Kailan ang flight? 14. Yes. Kailan ang kainan? Ngayon lang. Lunch.